Super crispy, bituka ng baboy, hindi maamoy, napakasarap papakin, pwede din pampulutan at pangulam. Paano ba ito linisin at gawin? Tara, ipakita ko sa inyo. Meron po tayo dito 2.5 kilo ng bituka ng baboy. Ito po yung large intestine o yung ibang katawagan po ay tumbong. Yung po kasing small intestine, kalinawan po ang tawag namin doon. So una po natin gagawin, tanggalin po natin itong mga itim-itim. Yan po, yung mga itim-itim na yan. Tanggalin po natin yan. At hindi po natin alam kung ano yan, kung saan galing yan mga yan. Mga dumi-dumi. Tanggalin po natin lahat yan. Kapag natanggal na po natin yung mga itim-itim, ito po lahat yung natanggal namin na itim-itim. Kung madidiriin po kayo, hindi ito para sa inyo. Lalagyan po natin ng asin. Lalamasin po natin sa asin. Tapos babalawan po natin ng mga 2 beses. Sa pagbanlaw po natin, hahagurin natin. Ganito po. Naihagod po pagbabanlaw. Pagkatapos po natin mahugasan sa asin, lagyan po natin ng suka. Damasin lang po natin ulit. And then, hahayaan po natin ito dito ng up to 5 minutes. Pagkalipas po ng 5 minuto, babanlawan na po natin ito. Pag nabanlawan na po natin, ito po ay padadaluyin natin ng tubig sa loob. Preparasyon po yan para sa pagbaligtad ng bituka. Kapag po tapos na tayo magpadaloy ng tubig sa loob, ito po ay atin ang babaligtarin. Pagbaligtad naman po, ganyan lang po natin. Then tutubigan po natin yan. Kusa na po yan. Babaligtad. Dire-diretso na po yan ang pagbaligtad. Ganoon lang po kasimple. Kapag nabaligtad na po natin lahat, lalagyan po natin ulit ng asin. Matrabaho mga ka-eyeball, ano? Minsan nga, itatanong ako kung bakit baga ginagawa ko pa ito. Pwede naman, bumili na lang. Mas madali pa. Kapag bumibili na lang kasi mga ka-eyeball, pagkain mo, doon ka na magsisisi. Kasi may lasang mapait at hindi maganda yung pagkahugas nila. Kaya mas maganda talaga dito mga ka-eyeball kung sarili mong gawa. After natin itong malamas sa asin, banlawan natin na nasa 2 beses. Pagkatapos po natin malamas sa asin, maglalagay po tayo ulit ng suka. Kaya pa lang po tayo naglalagay ng asin sa suka ay para po mabawasan yung dulas. And then ito po ay ibabad po natin ulit ng 5 minuto. Pagkalipas po ng 5 minuto, ito po ay atin ang babanlawan ulit po. Banlawan po natin ng 2 hanggang 3 beses. Gada banlaw po ninyo ay hahagurin po. May hagod po gada banlaw. Pagkabanlaw ko po ng 3 beses, ito po ay babalik rin na po natin ulit. Ibabalik po natin sa dating pagkakabaligtad. This time po hindi na po siya masyadong maamoy. And hindi na rin po masyadong madulas. Pagkatapos ko na po mabaligtad, naibalik ko na po siya sa dati niya, and nabanlawan ko na rin po na masyado, maglalagay po tayo ng apog. Ito po yung pinakaginagamit namin para pangtanggal po talaga ng amoy niyan. Pagkababad po natin sa apog ng 3 minuto,
ito po ay babanlawan natin ng 4 o 5 beses or hanggang sa maging malinaw po yung tubig. Kada banlaw po, padadaloy niya ng tubig. Ikalimang hugas ko po, kung mapapansin nyo po ay malinaw na yung tubig. So tapos na po tayo. Inabot po ako ng nasa 1 hour sa paglinis nitong ating bituka. Ready na po ito para pakuluan. Hindi na po ako masyado naglagay ng tubig at kusa po yan, magtutubig pa. Maglalagay po ako ng dahon po ng laurel, tsaka ng luya. Ito pa po yung isa kong tips at isa naming sikreto kapag nagluluto po kami ng ganito. Naglalagay po kami ng dahon ng lukban o yung dahon po ng pomelo. Pampabango po yan dyan. Pakuluan lang po natin ito ng 30 to 45 minutes. Pinakuluan ko lang po ng nasa 40 minutes. And then okay na po yan. Ito po ay atin nangahanguin at palalamigin. Ang bango ng amoy mga ka-eyeball, wala kang maamoy na mabaho. Sure ka na malinis yung pagkagawa. Tapos ko po mapalamig, ito po ay hihiwa-hiwain na natin. Siguro po mga 3 pulgada ang sukat. Huwag naman masyadong maiksi. Ilagay na natin yung ating mga nahiwa-hiwa na bituka ng baboy. Maglagay po tayo ng kunting mantika lang po. At yan po ay mamaya po magmamantika na rin po yan. Update po after 10 minutes. Kung mapapansin po ninyo, nagbula-bula po siya. Kasi po meron pa yan water content. Maya po mawala din po yan. Tsaka po pala, nilagyan ko po ng kunting asin para hindi siya magdikit. Nalimutan ko pong sabihin kanina. Pag di nyo po nilagyan ng kunting asin yan, didikit po yan na masyado. Pagkalipas po ng another 10 minutes, wala na pong tubig. Mapasin niyo po wala ng tubig yan. And medyo matigas na po siya. Malapit na po yan maging crispy. Hindi na po natin tatakpan. Kanina po kasi tinakpan natin kasi medyo tumatalsik siya. Medyo pumuputok ng konti. Ngayon po hindi na. At this time po, maglalagay na ako ng bawang. Dagdag flavor po yan. Kapag ramdam po ninyo na parang malutong na siya, okay na po yan. Ayaw po natin yan ng ma-overcook kasi papait po yan. Masasayang lahat ng pinaghirapan natin. Ahunin na po natin yan. Lagyan lang po natin ng iodized salt. Ito lang po yung ating pinaka-flavor. Kunti lang po. Ito na po ang aking super crispy bituka ng baboy. Napakasarap po nito. Ingat lang po yung may mga gout at arthritis at napakalakas po nitong magkapamaga ng paa. Sarap, napakasarap mga ka-eyeball. So yun lang po. Please follow, like, and share. See you on our next vlog. Bye-bye. Bye po. Thank you po.